morning mga kabiyahe. Dito tayo sa Skyway. Kaakyat lang namin mula sa may Saputi entrance mga kabiyahe, at pagbungad namin dito is mabagal na yung takbo dahil medyo matraffic na ang ating toll gate doon sa may Bayaran. Kaya samahan niyo kami mga kabiyahe hanggang ito Maynila, Buendia Taft Avenue. Kung gusto ninyo mga kabiyahe ang mga video na kagaya nito, pa-subscribe naman sa aking channel at pa-pindot na rin yung bell icon para sa lahat ng aking i-upload na mga biyahe ay ma-notify kayo. Maraming salamat po. Ang oras mga kabiyahe alas 8:50. Matraffic na sa kabilang, sa kanan mga kabiyahe, yung galing Calamba, galing sa south, matraffic na rin. Northbound to mga kabiyahe, sa mga hindi pa gaano kabisado ang area na ito, papunta tayo ng north dito sa Skyway mula sa Alabang area. Yan, haba na ng pila sa kabila. Tayo mabagal pero umuusog naman. Sama lang kayo mga kabiyahe. Wala na silang nakalagay na cash mga kabiyaya, pero may part doon sa bandang kanan na nilagay nila, or bandang dito yata parang kaliwa, may nakalagay na no RFID here, nakalagay mga kabiyahe. Pero di kagaya dati na mayroon nung nakalagay doon sa taas ng toll gate na cash lane. Ngayon wala na. Kasi ang gusto nilang mangyari, lahat ng mga sasakyan ay magkaroon ng RFID. Kaso lang mga kabiyahe, siyempre may mga sasakyan na galing probinsya na hindi mga taga Maynila, galing Mindanao, galing Visayas, na bihira lang makapunta dito. Kaya yung mga ganong sasakyan hindi talaga pakabit ng RFID. Tapos yung iba, kung mapapansin ninyo, maraming mga sasakyan araw-araw na for registration. Kasi ilang daan yung dito lang sa NCR, araw-araw ilang daang sasakyan na bago eh. Lahat ng mga yan wala yang RFID, di naman pwede na kalalabas lang sa kasa RFID kaagad. Kaya mangyari talaga mga kabiyahe na mayroong mga walang RFID. Diyan kasi siya lumusot, kaya wala nang ayun, makalusot na tayo.
Pwede yan. Kahit na. QRFID. Yan. I-pride. Pero pwede rin may RF. Hindi na umusog mga kabiyahe pagdating dito sa toll gate. Di natin alam kung anong nangyari doon sa unahan. Diyan nakalagay, effective September 15, 2023, this plaza will implement 100% electronic transfer cash dry run. Please make sure you have a valid auto-sweep sticker. Lahat yan mga kabiyahe noong September 15, pero lahat ng mga sasakyan araw-araw may nagdadagdag at may mga galing probinsya na padaan dito. Sobrang traffic mga kabiyahe. Skyway na nga. Kasi umiiwas ako doon sa baba dahil ganun din ang ano doon. Ganun din pala dito. Kasi pag lampas mo diyan, pag Lunes mga kabiyahe, dito pa lang paglampas mo ng Sukat, exit, build up na yan hanggang Bikutan. Exit kasi na ano yun doon, na tsutsok. Hanggang doon na yan sa Nichols, Tollgate. Hanggang Magallanes. Sagad na yan hanggang doon sa may Buendia, sa may Makati, sa Pio del Pilar area. Kaya pinili ko mga kabiyahe na dito na. Kaso lang, ayun yung Skyway yun, hindi gumagalaw yung paakyat sa taas. Ang pag ganyan Hindi ko magalaw. Skyway na sobrang traffic. Ganon din sa baba. Ganon din yan sa baba. Kasi yung iba dito na nga pinili para mabilis. Kaya dami namang nag-iisip dito. O di, tambak dito. Ay, binuksan na nila yung binuksan na nila yung kanan Ay, binuksan na nila yung kaliwa. Nagdagdag na sila. Kasi yung kabila wala pa. Ngayon lang. Kasi di na gumagalaw Dapat lang ganun. Ay pala sunod-sunod. Kano pa naman dito? 164. 164 dito mga kabiyahe. 689 ang balance. Sama lang kayo muna mga kabiyaya. Ayan yung ngayon lang nagkaroon ng sasakyan yung dito sa kabila, yung pasalubong, yung ginawa nilang counterflow. Mayroon ng counterflow, kanina wala makita mo wala talagang na counterflow, walang sasakyan. Ngayon mayroon na. Gahol-gahol na.
Kaya dito na tayo mga kabiyahe. Kaya kayong mga hindi pa napadaan dito, alam na ha? Alam na. Yan, nakalusot din tayo mga kabiyahe. Yan, ito, kabubukas lang nito mga kabiyahe. Ito ay counterflow. Yung sa kabila, dapat kanina kaso lang di gumagalaw kaya na-stack up tayo doon. Ngayon, binuksan na nila ito. Tamang-tama naman ito kasi tayo ay papunta ng Buendia. May nakalagay doon sa unahan na Buendia Cape to Buendia Cape Cliff. Pero kailangan pag di mo kabisado, magbabasa-basa ka doon sa mga signage kasi mayroong area doon na biglang nag-right ang mga sasakyan tapos Buendia na pala yun, pababa na. Kung hindi ka doon makababa, ang layo na ng sunod na exit. Malampas ka mga kabiyahe. Kaya sama lang kayo. Medyo naman na okay na mula nung binuksan ito. Paahon din itong skyway na ito eh. Yan o. Kung titingnan mo doon sa baba, napakalayo yung taas, parang umakyat hanggang ulap. Ito na yung pinaka tuktok. Yan mga kabiyahe, dito na tayo tapat sa may sukat exit. Ang ilalim nito sukat exit, toll gate. Skyway enforcer, nagmaman sila mga kabiyahe. Sinarado pa rin nila pala dito. Dapat sinagad na nila ito para na naman. Stuck up na naman. Dito mga kabiyahe, kunyari kung kayo magmamaniho tapos makasunod kayo sa mga ganitong sitwasyon, marami dito na palipat-lipat ng linya. Pero sa totoo lang mga kabe, kahit anong lipat-lipat mo diyan, di ka pa rin uusog, ganun pa rin pagdating sa unahan. Kaya marami lang yung ibang driver na pinapakiramdaman yung takbo ng sasakyan mo, maiinis sa'yo dahil palipat-lipat ka. Stack up din naman yan, bumabakanti lang yan mga kabiyahe ng mga ilang metro. Tabi tayo kasi dalawa pala sila. May pasyente itong isa. May pasyente talaga, puno eh. Yung may wawang mo parang wala. Yan yung nag-guide. May mga pasyente yun mga kabiyahe. Matang kita eh. Mayroon silang inanuhan sa likod. Gaya nito, may mga driver na lipat sa kabila, lipat na naman sa kabila, tapos nandiyan lang din sila. Ang doon, magkus ka minsan ng sagi, magkus
cause ng accident kasi palipat-lipat. Ito mga kabiyahe, kung mapapansin ninyo yung may mga dilaw sa kabila, yung reflector yan yung mga nakatayo dito sa brandilya nila sa may harang. Pag mabilis ang takbo mo diyan mga kabiyahe at saka mahangin, ano yan, yung hangin na nandiyan parang humahampas sa'yo, parang humahampas sa gulong. Tapos pakiramdam mo doon sa gulong na flat. Kasi parang mag-iba yung tunog di ko maipaliwanag, pero kung ikaw ay nagmamaniho, ikaw ay driver, sigurado ako na nakatikim ka na ng flat habang nasa highway. Kaya pag malakas ang hangin mga kabiyahe, tapos maramdaman mo yung hampas ng mga na yan, reflector na yan, yung parang pamaypay na nakatayo, parang pumaypay yan mga kabiyahe kasi malapad yan. Maramdaman mo yung mga hampas niyan, at kung di mo gaano kabisado, akala mo nag-flat yung gulong mo. Kaya ilang bisis ko na yan naramdaman dito mga kabiyahe. Kaya pag lalo na pag mabilis ang takbo, hindi ako dito sa gilid. Kasi minsan di maiwasan na mag-alala ka kasi pakiramdam mo flat yung gulong mo. Kaya ang ginagawa ko, gumigitna ako. Kahit naman doon sa kahit naman doon sa baba sa expressway mismo, pag mabilis ang takbo, di ba may mga haligi yung yung skyway, tapos mararamdaman mo yung hampas ng mga hangin, yung mga tunog habang tumatakbo ka. Kaso lang medyo mataas ang interval dito kasi dikit-dikit, kaya pakiramdam mo tuwing iikot yung gulong mo may tunog at parang na flat siya. Dito na tayo mga kabiyahe ang ilalim nito ay papasok ka na ng papasok ka na ng entrance ng toll gate. Kasi Walter Mart na itong nasa kanan natin, Walter Mart na itong nasa kabila. Kaya na ito, toll gate na ito ng Bikutan. Yan yung kulay dilaw na yan. At dito naman sa kaliwa, ito yung mga kundo ng Bikutan, bago mag-SM Bikutan. Tingnan mo yung focus mo diyan sa bandang kanan, yung bubong ng American Wire. Puro siya solar panel. Ayan kitang-kita yung mga solar panel. Mga kabiyahe, puno talaga mula dito sa umpisa hanggang doon sa dulo ng bubong niya. Ayan kitang-kita. Yan siya, yung paggawaan ng mga wire, yung wire na ginagamit sa kuryente. Nakabili kami diyan dati ng isang rolyo, halos halaga ng yata yun, 200,000. Ayan, ito mga kabiyahe, ang ilalim nito tollgate na. Ayan kita yung dulo ng tollgate, yung bubong. Kaya dito na tayo sa Bikutan. At saka yung kaliwa natin SM na. Nandiyan yung overpass, yung latayan ng mga tao ang tapat nito.
At yung SM Bikutan nandiyan sa ating bandang kaliwa. At ang katabi niyan, yung pundo ng SMDC dito sa kaliwa pa rin mga kabiyahe. Kita yung malaking pundo at yung signage nila. Sama lang kayo mga kabiyahe. Umuusog naman kabiyahe, doon lang naman tayo na na stack up saglit sa may toll gate. Pero nung pagbukas nila ng ito yung sinabi ko mga kabiyahe, may nakalagay Buendia Keflep. Pinapakaliwa nila yung papuntang Buendia. Kasi ang sunod na exit nito is Magallanes. Yan Buendia Keflep. Kita naman sa video mga kabiyahe. Marami yan. Sunod-sunod hanggang doon sa unahan. Ang oras natin mga kabiyahe is 9:11. Parang lang yan Tower ng Amerika. 9/11. Yung pinabagsak ng mga mabubuting loob. 9/11 ba nga? Ha? 9/11. Oo, 9/11. Yung nangyari doon sa World Trade Center. Yan mga kabiyahe, dito tayo sa kaliwa talaga dito sa unahan Pabuendia, pinapakaliwa talaga nila. Ibig sabihin dito na naman uli mayroon na namang yan kasi yung nagbi-build up diyan mga kabiyahe sa taas, yan may pababa diyan Magallanes. Hindi pa, Naiyaks Naiya Express papuntang airport mga kabiyahe. Kaya pinapakaliwa na naman nila dito banda. Naman sila ng counterflow dahil ay umi-stack up na naman itong mga exit dito. Yan Naiyaks, mayroon niyang papuntang Terminal 3. Pag galing dito mga kabiyahe, una mong baba diyan, pagpasok mo sa may Villamor Air Base, Nichols yan ang una mong maabutan sa airport Naiya 3, Terminal 3. Tapos yung pangalawa Naiya 2 hanggang doon sa dulo yung Naiya 1. Kaya dito yun mga kabiyahe. Kaya umi-stack up to dahil sunod-sunod tong dito yung exit. Tapos mga yan, matraffic yung lugar na yan. Kaya nagbi-build up siya ng traffic hanggang dito sa Skyway. Kaya yung mga papunta pa ng Buendia, pinapa-exit nila dito sa counterflow kasi para mabawasan yung build up diyan. Hindi siya kakapal ng kakapal. Yung isa diyan mga kabiyahe yung nasa taas, galing yan dito sa expressway. Tapos yan, papuntang Cavite, papuntang C5, sa lubungan yan. Yung papuntang kanan na direksyon, pa C5 yan, Pasig, Quezon City, pa doon sa Antipolo. Yung para opposite side nila, yan, papuntang Cavite area yan.
Yan o, naiyak 1 km. Grabe ang build up na doon mga kabiyahe sa unahan. Kaya kung di tayo pinapa-exit, Ayan ang traffic. kung di tayo pinapakaliwa dito sa counterflow, nandoon pa tayo sa puwitan nitong build up na ito. Ilang kilometro na yon. Service road ng Taguig yan mga kabiyahe, yung bandang kanan. Kaya, ano yan? Yan yung Tisda o, bandang kanan natin. Tapos dito din nag-umpisa yung ano, paakyat ng Naiaks. Yan sa Tisda na yan. Ayan o. Tapos ang kasunod niyan, to, yung taas nito, paano na yan? Tawag nito pa airport. Yan, nag-akyatan na yung papuntang Naiaks. Tapos ang kasunod is Magallanes. Yung pababa na doon sa Magallanes, yung papunta ng EDSA, papunta ng Makati, papunta ng Pasay, Rotunda, Mall of Asia, at papunta ng Maynila. Pwede nang bumaba diyan sa Magallanes na yan. Yan o, Magallanes exit. Tayo, tuloy pa tayo. May dalawa pa tayong exit na madaanan. Dalawa ba? O tatlo? Next exit mga kabiyahe, Don Bosco. Don Bosco, Makati yun. Tuloy lang kayo mga kabiyahe. Yung ilalim nito mga kabiyahe ay ano na, paidsa na. Pasay Rotunda papunta ng Isimua. Doon na yan, paliko sila. Sagutin mo na lang. Baka kukuha mo sa akin yan. Hello? Po, dito lang. Ito lang, nandito. Pre! Nasa ano pa kami? Maynila, pabalik maya-maya, babalik. Ano? Mamaya babalik kami. Maghatid lang kami ng ano, estudyante. Ha? Oh. Mamaya pagpunta mo doon mamaya, dalhin mo na lang yung ano. Oo. I-chat ka namin kasi babalik naman kami agad. Dito pa kami sa ano. Wala, kapera-pera daw. Mga kabiyahe. Don Bosco exit. Nasa Makati na tayo mga kabiyahe. Tumawag yung ano ko, isang driver.
At wala daw siyang pera. Ilang oras na yan? 30. 30? Maraming salamat mga kabiyahe sa pagsama. God bless.